Oy, Luzon, Visayas at Mindanao, meron pong bagong dokumento na inilabas po itong International Criminal Court. Ayan, ka-coffee. Kung hindi nyo pa nakikita yan, magpunta po kayo sa Facebook page ni dating Senador Antonio Trillanes at makikita nyo po yung detalye nitong dokumento na ito mula po sa International Criminal Court, the Office of the Prosecutor. Oy, anong ibig sabihin nito, ka-coffee? Nalalapit na ba ang pag-aresto dito kay Bato de la Rosa? Hala, nako. Kakabahan na naman si Bato dyan. Baka umiyak na naman niya si Bato. Dahil takot na takot yan, ka-coffee. Dahil kapag nakulong siya dyan sa Europa, di ba, ang sabi niya ng una, abay, hindi niya na siya madadalaw ng kanyang mga apo. Naku, iiyak na naman siya dyan. Pero sinasabi ni Bato, panghahawakan niya yung sinasabi ni PBBM na hindi pwedeng manghimasok itong International Criminal Court. Ala, baka si Tatay Digong din kasama na dito. Meron pong 5 pangalan at mga suspect na ito, ka-coffee, ha. Kinukonsider po silang mga suspect base po sa dokumentong ito. Unang-una sa listahan itong si Senator Bato de la Rosa. Nako po, ayan o. Hindi ko alam kung nang iinis na naman ito si Trillanes o kung nananakot na naman ito si Trillanes, pero nagiging effective ito sa kanyang pananakot, no. Kasama din po si Oscar Albayalde. Naku, kilala nyo yan, ka-coffee. Mga official po ito, ha. Yung iba ay retired na, yung iba ay kasalukuyan pang aktibo sa Philippine National Police. Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, si Romeo Karamat Jr., kung kilala nyo siya, si Edelberto Leonardo at si Eleazar Mata. Naku po, sila po yung 5 na mga opisyalis po ng Philippine National Police na pinangalanan mismo ng ICC o ng International Criminal Court. Hindi ko alam kung paano nakuha ito ni Trillanes, pero supposed to be confidential po yan, itong dokumento na ito ng ICC. Mukhang legit naman, wala lang butas ng puncher ito, pero mukhang legit naman, ka-coffee. At covered po yung ilang mga sensitive na detalye. Halimbawa, ang reference number, yan po itinakpan, no? Pero walang puncher, walang butas ng puncher ito. Sige, basahin natin ano yung nilalaman nito. Kasi ang sinasabi, naku, mukhang maaaresto na itong si mukhang maaaresto na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabay ba sila ni Tatay Digong? Yan ang kinakatakot nila ngayon Kaya nang gagalaiti itong mga ito kapag sinasabing papasukin ng ICC. Ayan, dyan nagsisimula, nag-iinit ang ulo nitong kampo ng mga DDS kapag sinasabing nasaan na ang ICC. Kung inyong matatandaan, sabi ni Trillanes, ka-coffee, June or July lalabas ang dokumento na ito mula sa ICC, pero wala pang nailalabas. Pero hindi pa naman tapos ang July. Ngayon July, anong petsa ba ngayon? 25 pa lang naman, ka-coffee. Meron pa pong 5 araw o 6 na araw pa, ka-coffee, bago magtapos ang buwan na to. So marami pa rin po naghihintay dito sa sinasabi ni Trillanes na mid-year daw po ilalabas itong arrest warrant laban kay Digong at dito sa kila Bato de la Rosa. Sige, basahin muna natin. Ano yung dokumento na to? Anong ibig sabihin ng dokumento na ito na nagsisirculate po online? At publish po ito ni dating Senador Antonio Trillanes. From the Office of the Prosecutor. Yan, confidential ang dokumento na ito. The Hague, July 3, 2024. So, medyo matagal na itong dokumento na to dahil 25 na po ngayon. So, 22 days na nakalilipas po itong dokumento na to. So, ito, may background, ka-coffee. The Office of the Prosecutor, o kung tawagin ay OTP, or the Office of the International Criminal Court or the ICC, ay itong may nakablank, nakabura, ka-coffee, nakabura. Hindi natin alam kung anong sentence yan, no? Pero binura nila dahil confidential ka siguro. Itong mga tao na ito as suspects under Article 55 of the Rome Statute of Mr. Bato de la Rosa, former Chief of the Philippine National Police, Mr. Oscar Albayalde, retired member of the PNP and former chief of the PNP, si Major General Romeo Karamat Jr., former chief of the Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, and currently the acting area commander of Northern Luzon, and Mr. Edelberto Leonardo, former commissioner of the National Police Commission o NAPOLCOM, and Mr. Eleazar Mata, former PNP Chief Intelligence Officer. So sila yung pinapatungkulan ng dokumento na ito. Ano yung mga legal basis? So sinasite din po dito ng International Criminal Court yung mga batayan nila, yung mga legal basis nila sa pag-i-issue nitong dokumento na ito, no? On 15 September 2021, panahon ito ni Tatay Digong, ka-coffee. Kasagsagan po yan ng war on drugs nila. Ito nung Oplan Tukhang nila kung saan maraming chinugi ang mga inosenteng tao, no? The prosecutor of the ICC authorization
was authorized to open an investigation with respect to the alleged crimes within the jurisdiction of the court committed in the situation in the Philippines. So, alam naman natin yan, ka-coffee. Ilang beses na natin pinag-uusapan yan. And then, marami pong statement ang burado. Hindi pa nire-reveal ito ni Trillanes. Anong ibig sabihin dito sa mga burado na ito? The ICC investigation in the situation in the Philippines opened on September 15, 2021 when pre-trial Chamber 1 of the ICC granted the prosecutor of the ICC authorization to commence the investigation into crimes allegedly committed on the territory. Kung inyong matatandaan, tinan mo, September 2021 na ito, ka-coffee, 22, 23, 24, so magtatatlong taon na po ito. Kung inyong matatandaan, sumulat po ang gobyerno ng Pilipinas at ang sinasabi nila, nagde-defer sila. Huwag nyo na kaming imbestigahan dahil wala naman kayong jurisdiction dito sa Pilipinas. Pero nireject po yan ng ICC, nireject po yan yung appeal ng Pilipinas. Hanggang doon naka-coffee dahil ang ibang argumento naman ng national government dyan, nag-resign na kami dyan sa ICC, hindi na kami sakop niyan. Pero anong implications nito? Anong consequences nito kapag tuluyan na talagang ma-issue ng warrant of arrest itong si De La Rosa? Diba? Abay, liliit ang mundo niya. Hindi siya makapag-abroad. Kasi kapag nag-abroad siya, arestuhin na siya. Kung may existing warrant of arrest ang International Criminal Court sa kanya, arestuhin na lang siya. Hindi na siya makakapag-enjoy, makapaglibot-libot dahil Interpol na. At ang masaklap pa yan, pag nagbago pa yung desisyon ng Pilipinas, pag nagbago yung desisyon ni PBBM na papasukin na itong ICC. Though, swerte pa rin sila, dahil si PBBM naman, ang batayan niya lagi, batas lagi, may pinagbabatayan siya kung bakit hindi papapasukin itong ICC dito sa Pilipinas, no? Kung loko-loko lang itong si PBBM, kung maghihiganti lang ito ka-coffee sa ginagawa nitong mga DDS o itong mga Duterte, wala na ito. Andiyan na ang ICC ka-coffee. Kung si PBBM lang mapaghiganti, naku, nadiin na itong mga tao na ito. Ang problema, hindi man problema, pero mabait lang talaga itong si PBBM, kaya hindi binabalikan itong mga tao na ito Pero sa kabila niyan, bastos pa rin. Diba? Itong mga DDS, patuloy pa rin silang nambabastos sa ating presidente kay PBBM. O ito, tinanggap na ng media ka-coffee. Kinagat na po ng media itong post na ito ni Trillanes. Ito, ilang minutes lang po, 12 minutes ago lang po nakalilipas, nasa Inquirer.net na po yan. Humi-headline na po yan sa Inquirer.net. Nako, kakabahan na naman ang mga DDS niyan. Kakabahan na naman dito si Trillanes, si Bato de la Rosa, at baka si Tatay Digong nasunod na dyan. De la Rosa, 4 others now suspects in ICC drug war case, sabi po ni Trillanes. Biruin mo suspect na sila ka-coffee. Hindi na person of interest, di ba? Usually, pag sinabi mong person of interest, medyo mababaw-babaw lang yan Potentially, posibleng maging suspect. Ito, sigurado na, tiyak na, suspect na ito. At imbestigahan na Pag makapag-determine na probable cause yan, hindi lang natin alam kung ano yung pagkakaiba ng proseso ng batas dito sa Pilipinas at dyan sa ICC. Nako, warrant of arrest na susunod dyan. Nako. Mukhang effective na naman si Trillanes dito Tinatakot na naman si Bato dito Senator Bato de la Rosa and 4 other members of the Philippine National Police are now considered suspects in the drug war case against ex-President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. Naku, sama-sama sila dyan. This was according to former Senator Sonny Trillanes IV as he posted a document from the ICC's Office of the Prosecutor on Twitter on Thursday, showing names of retired and serving members of the Philippine National Police who have committed crimes within the jurisdiction of the Office of the Prosecutor. Nako, tingnan natin. May sinabi na ba dito ka-coffee si statement? Teka lang Chine-check ko kung meron ng binitiwang response o statement dito si Bato. During the Duterte administration, De La Rosa and Albayalde served as PNP chiefs while Karamat Edmata served as a former chief of the PNP CIDG and former chief intelligence officer ng PNP. Si Leonardo naman po ay nagdungkulan bilang commissioner po ng NAPOLCOM. Grabe kala mo tapos na ito kala mo retired na itong mga tao na ito pero binalikan. Hindi tinantaran ng ICC talaga kahit nagre-reject na ang gobyerno ng Pilipinas, wag niyo na kaming imbestigahan, pero hindi pwede, kailangan kayong maimbestigahan dyan. Si Trillanes, a long-time critic of former President Duterte, filed a supplemental communication within the ICC in The Hague in 2017, arguing it was time for the International Tribunal to step in and investigate the alleged crimes against humanity and took place during the brutal
anti-drug campaign of the Duterte administration. Ang pinangahawakan din kasi ng ICC dyan, di ba, kung inyong matatandaan, may mga interviews ka coffee sa mga prosecutor, no? May mga recorded statement mismo si Digong, pag-amin niya mismo at mga instruction ni Digong na maglilid doon o magpapatibay doon sa kasong isinampas sa kanya dyan sa International Criminal Court. Nako, may mga iiyak na naman ata. May mga iiyak na naman ka coffee. Anong nangyari? Yan, magko-komento na naman yung mga tao na yan, no? Meron na naman pong magsasabi na hindi na siya madadalaw ng kanyang mga anak. Nako, isa na yan si Bato de la Rosa. O, sige, sagutin nyo yan ka-coffee. Sagutin nyo yan para mabigyan din kayo ng opportunity. Pero syempre, hindi naman nila nire-respeto yan eh. Kasi pinangahawakan nila yung sinasabi ni PBBM na walang jurisdiction. Basahin niya natin yung mga komento. Ayan, sabi ni Carlos Ramon, no? Excellent, oh. Biruin mo, natutuwa ang mga netizens. Oh. I hope everybody gets pick up before the year ends. Ayan, Merry Christmas daw po. Oy, grabe naman kayo. Sabi kasi ni Trillanes paasa din itong si Trillanes. Sabi niya, mid-year matapos yung July, oh. Pero sabi ni Carlos, sige, basta masana matapos itong taon, ma-pick up na yan ng ICC. Ayan, isama na si Digong. Si Digong at itong mga kasama dito, no? Sana daw po before magtapos itong taon na to para merry ang Christmas, di ba? Sabi ni Eileen, thanks God, sana kunin na silang lahat ng ICC, pati yung isa, para wala nang maghahasik ng gulo dito sa Pilipinas at para mabigyan din ng hustisya ang mga biktima po ng EJK dahil sa war on drugs. May punto rin naman siya dyan, ka-coffee, ha? Malapit na ang lupon ni Duterte, sige lang, magtatago kayo din kayo tulad ni Kibuloy. Posible yan, ka-coffee, pag nangyari yan, nako, baka sama-sama na sila sa pinagtataguan ni Kibuloy. Tignan mo yung mga netizens, yung mga komento, ha. I am very excited. Good job, sabi ni Rolly, sabi ni Rand, excited daw siya. Yan, panic mode si Bato at lalong nanghihina si Tatay, kaya siguro unang umalis na si Inday. Hindi, bakasyon lang yung kay Inday. Huwag kayong dyan. Bakasyon lang yung kay Inday. Don't worry, ka-coffee. Bakasyon lang yan. Babalik pa. Namimiss nyo na ba? Babalik pa yan, ka-coffee. Ang problema, tapos na yung disaster response. Ayun na, hindi na. Sabi nga ng mga netizens, napaka-insensitive naman ni Vice President. Pwede naman sumunod na lang siya, di ba? Magkano lang naman ang ticket siya? 70,000. Bariya lang yan sa napakaraming pera ng mga Duterte, di ba? Sana sumunod na lang siya. Hinayaan niyang umalis yung kanyang mga anak. O kahit 2 days ka man lang dito, tulong ka lang, kahit picture-picture lang, tulong-tulong ka, abot-abot ka dyan ng relief, tapos picture-picture, and then takbo ka kagad sa airport. Sunod, pwede mo naman i-move yan, di ba? Gasino ba naman yung isang araw, kasagsagan ng bagyo, di ba? Umalis ka, parang insensitive naman yan. Pero again, bawal i-bash, bawal i-bash, magagalit ang mga DDS. Ba't nyo binabash yan? Pero isipin mo, kung si PBBM yan, kung nangyari kay PBBM yan, sang katerbang bashing ang naganap dyan? Kaliwat kaya na yan, hindi nila tatantanan yan kung si PBBM. Pero ngayon, si Inday Sara Duterte, nako po, grabe kayo. Ay, nako. Sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Sabi nga, kaya pala umalis ng DepEd. Kaya pala umalis ng DepEd, kasi sa DepEd maraming trabaho So, para chillax-chillax na lang siya. Di ba? Kasi yung mga duty niya bilang Vice President, di niya na na-fulfill Yung simple pag-attend niya ng SONA di ba? Iniwan. Baka nag-impake kasi, marami-raming dala, no? Kaya nahirapan mag-impake, so kailangan ng mahabang oras para mag-prepare sa kanyang biyahe dyan po sa Germany. Mamayang gabi pag-usapan natin yan sa ating live stream. Alas 10 po ng gabi yan. Live stream natin yan. Topic natin yan mamaya. O siya, sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Samantala kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee please like and follow sa Facebook, at kung nasa YouTube naman po kayo ay click nyo lang po itong subscribe. Yan, nandiyan dyan sa baba ka-coffee. Kita-kits tayo mamaya alas 10 para sa ating live stream. Marami tayong pag-uusapan mamaya ka-coffee. Isa na dito yung kay Robin Padilla, bagong presidente pala ito ng PDP laban, at pinagre-resign si Tolentino. Mamayang gabi yan, alas 10, topic natin yan. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!